Yo, what's up mga pare koy? Magandang gabi, maulang gabi. Kung anong oras nyo man to pinapanood, umaga, tanghali, hapon, gabi, basta ako ginawa ko to gabi. Nandito na naman tayo sa aking YouTube channel para mangusga ng mga rapper na tanga. Yon. Nandito nga pala ako para magmarunong na naman at mambayas. Alam nyo na kung sino ang numero unong bias na reactionist. Reactionist. Siyempre, walang iba kundi si Jonas. Alam nyo na, ang taong mahilig magmarunong. Ngayon, nandito tayo para husgahan ang battle ni Sinyo versus Sak Maestro. Alam nyo na mga pare ko, hindi na natin patatagalin yan. Let's get it on! On 5, Sak nanalo ng coin toss. Pinili niya mauna Sinyo. Tandaan, react accordingly. Patapusin yung mga MCs. Galangin natin. Unang banat kay Sinyo Paingano. Yo! Idol! Ano mga baon mo? Baka tungkol na naman yan sa pagiging komedyante ko. Na walang bilang ang joker sa baraha at kasino. Mabuti nang wala akong bilang sa sugal kesa wala akong bilang sa ligang to. Paulit-ulit na anggulo. Umpisa pa lang, di ko pa nakalaban, nirebat na yan ni Delo. Binanggit na yan ni Spade, ni G-Spot, ni Tipsy D at Rapido. Buong taon, wala kayong ginawa kundi expose lang ang style ko. Bakit? Hindi nyo ba kayang expose ang style nyo? Na hindi raw nakakatawa ang pagpapatawa ko. Putang ina, nagpapatawa ba kayo? Pwes di ako natatawa sa inyo. Oo, masiyahin. Yan ang pagkakakilala sa akin ng tao. Pero di mo gugustuhin sa oras na magseryoso. Pagkat pasensya ko ay kasing haba lang ng edits mo. Pasensya ko ay kasing haba lang ng edits mo. Inunahan na agad ni Sinyo rito na yung mga sasabihin ni Sak Maestro tungkol na naman sa pagpapatawa. Walang bilang yung joker na sinabi na raw ni Delo yon. Sinabi ni Tipsy D, Rapido. Marami na raw nakapagsabi nun. Wala ba raw ibang kayang expose? Puro na lang yung pagiging joker niya. Ang ganda rito kasi sinisira niya na agad yung anggulong pwedeng gamitin sa kanya ni Sak Maestro. Round 1 pa lang. Pero bumagsak pa rin siya sa jokes na punchline na pagkat pasensya ko kasing ikli lang ng edits mo. Ganda nun. Alam mo yun, sa pagiging joker niya, sinasabi niya na masama pag nagseryoso ako sapagkat pasensya ko kasing ikli lang ng edits mo. Sa jokes pa rin bumagsak yung pagiging seryoso niya, alam mo yun. Galing. Pakinggan natin, tuloy natin. Sir Enigma, ano bang nagawa ko sa'yo? Wala akong natatandaan na ginawan kita ng masama para ipaulit-ulit mo sa akin itong sumpa. Maestrong Bisaya, hoy Bisakol, saan ka ba eskwelang nagtuturo tol? Sa IS? Ano yan? Elementary school? Ulol mo! Gusto ko na sanang magbakasyon. Kaso si Sir Arik, binagyan pa ako ng laban ngayong ahon bago matapos itong taon. Meron daw siyang kilalang guro na gusto niyang paturuan sa akin ng leksyon. Pero bago yon, alam mo ba nung nag-aaral pa ako? 75 lang yung grade ko. Pero wag ka. Half day pa lang yun. Paano pag hinul day ko pa? Di 150. Putang ina, no? Half day pa lang yun, 75, di ba? Ang inang yan. Pag hinul day pa, edi 150 na yun. Putang ina, sobrang talino ni Sinyo nun, di ba? Baka siya na magturo sa mga teacher niya. Ma'am, hindi naman ganyan yan eh. Mali yan, ganito yan oh. Tanga-tanga ka talaga eh. Putang ina. Isa yung jokes na unique yung jokes na yon kay Sinyo ko lang narinig yun. Half day pa lang yun. Paano yung pag whole day na, no? Putang ina. Galing nun. Tangina, subukan mo kung ibagsak, may kalalagyan ka. Hindi mo gugustuhin pag nagkaroon ako ng gradong kulay pula. Sige, bigyan mo ko ng palakol nang masibak kita!
Galing nun. Sige, bigyan mo ko ng palakol ng masibak kita. Parang sa panahon na to, si Sinyo palang gumamit nun kay Sak Maestro. Sa pagiging, ano niya daw, maestro, sa pagiging guro. Bigyan mo ko ng palakol ng masibak kita. Galing. Nang masibak kita, ako'y hindi ganun katalino. Ako yung tipong perwisyong estudyante. Kilala bilang komedyante ng mga kamag-aral at kaklase. Numero 1 sakit sa ulo ng mga guro. Kaya laging outstanding sa klase. Kasi, mas gugustuhin ko na lang lumabas kesa makinig sa'yo. Nakaka-board tong bar exam mo, pwede bang exempted na lang ako? Kasi sigurado naman kahit anong isagot ko, sa huli, i-check pa rin yan ng maestro. Pero Sir Alec, salamat po sa pagkakataong to. Kasi kahit di ako nagkolehiyo, pinatungtong mo ko na yung tablado. Kaya may tinapos ako. Bagsak ba ng mga punchline ko para laitin ng mga guro? Hindi. Alam kong tama ang tinuturo ng mga guro, pero mas natuto lang ako sa aking mga pagkakamali. Galing nun. Alam kong tama ang tinuturo ng mga guro, pero mas natuto lang ako sa aking mga pagkakamali. Gandang punchline nun. Okay, itong round 1 ni Sinyo, pero pakiramdam ko nagpapainit pa lang siya rito. Pero ang ganda na nung kalahati ng round 1 niya dun sa bandang pinasok niya na yung pagiging teacher ni Sak Maestro. Galing. Pakinggan natin round 1 ni Sak Maestro. Pakinggan! Yo! Tuturuan niya daw ako ng leksyon. Pwes, ibang klase itong edukasyon. Kolehiyo, di ka nakapagtapos, ikaw ang tatapusin ko ngayon. Inang gandang rebat nun. Kolehiyo, di ka nakapagtapos, ikaw ang tatapusin ko ngayon. Gandang rebat. Solid. Sabi niya, nakita na niya aking ethics. Ay na, para sa Sak Maestro, siguro sasabihin mo, Sak Maestro, sa'yo, siniliit lang yan na straw. Bakit? Sige, inbiya ko, kagasan. Pangit. Ginontra yung rebat, no? Baduy. Gago po to. Family, salamat sa mga sumabay. Sa mga abuloy na ibinigay at inabot kamay nyo para sa bangkay. Kaya sabay-sabay tayong kumaway para sa kaluluwang lalakbay. Sayang kung di lang umatras si Tipsy, di sana siya yung namatay. Tangina. Umatras lang kasi si Tipsy D, di ba? Hindi ka umatras, Tipsy D. Di patay ka na, di ba? Ay, takakas na. Hindi lang sana umatras si Tipsy D, di siya yung namatay. Tuloy. Tipsy D versus Sak Maestro, marami nag-aantay. Pero sanay na ako magpakumbaba kahit yung matchup ay sumablay. Umatras si Tipsy dahil sa palagay na hindi kami makabantay. Dahil yung pangalan niya ay sementado. Pero sa lapida ko ilalagay. Hoy, pagpapanday ko pa siya ng kabaong, pero huwag yung isipin ako'y galit. Mga salita ko'y masakit lang para sa taong binanggit. At iporkeng may pinaliwanag lang saglit, may salba na yung pinalit. Balikan natin tong kakatayin na mag-Central Luzon na to ulit. Tangina mo. Balikan natin tong kakatayin na mag-Central Luzon na to ulit. Kasi nung laban ni Tipsy D tsaka ni Sinyo, sinabi ni Tipsy D ro na pag tinalo ko sa harap mo si Sak Maestro, wag mo sasabing Central Luzon ka na ulit. Tabin, inano ni Sak Maestro dito. Oo nga, no? Si Tipsy D ang unang nagparinig kay Sak Maestro pala na kaya niyang durugin si Sak Maestro. Ngayon, eto yung balik ni Sak Maestro. Durugin tong kapalit ng mag-Central Luzon na to ulit. Galing. Sinyo Agasan, paborito ng bayan. Pero nababadtrip pag yung jokes niya ay hindi nyo tawanan. Tayo na natalo sa isa buhay, nag-iibo pa nga yan. Sabi magre-retiro na nga lang, pero ngayon ay nagbalik amin na bistot na laman na balimbing ka rin pala parang si Gringo Nasan.
Huling battle mo kay Tipsy, 5-0 yung laban. Sabi, di raw kailangan yung superhero mayaman, pero sa mismong larangan, ako ang inyong asahan. Dahil buhay pa nga ang Joker, kaya nandito si Batman. Oh, galing! Buhay pa nga ang Joker, kaya nandito si Batman. Doon sa laban kasi ni Tipsy D tsaka ni Sinyo, nireview ko yun noong nakaraan lang, na patay na tong Joker, wag nyo nang tawagin si Batman. Yung pala, buhay pa tong Joker, kaya nandito si Batman. Tangina, talagang tinutugma rin ni Sak Maestro yung mga sinabi ni Tipsy D nung laban niya kay Sinyo. Alam mo yung pinagbabangga niya rin, parang sinasagot niya rito yung mga sinabi ni Tipsy D. Tangina, ang galing ni Sak Maestro dito. Solid, umpisa pa lang ng round 1. Pero hindi to si Batman. Tawagin nyo ang Ghost Rider. Tagakuha ng kaluluha, yung original na Ghost Fighter. At ibibisto ko sa mga tao kung sino ang yung Ghost Rider. Dahil nagsusulat parang kay Sinyo, walang iba kundi sa atin na lang yon. Hindi ko na kailangang ibuklat. Tayong dalawa lang naman may alam kung sino talaga yung tagasulat. Putang ina. May hindi natin alam kung totoo yung sinasabi ni Sak Maestro na may ghostwriter daw si Sinyo. Silang dalawa lang daw nakakaalam. PM mo nga sa akin, Kuya Sak. PM mo nga sa akin, no? Hindi natin masasabi kung totoo o hindi. Pero kasi si Sinyo, talaga si Sinyo eh. Magaling talaga. Para sa akin, magaling talaga si Sinyo sa battle rap. Para sa akin, yun yung niya. Hindi ko alam kung totoong may ghostwriter siya o hindi. Pero para sa akin, magaling talaga si Sinyo sa battle. Heavyweight nga to. At sa gym nagpupuyat. Pero pag yung mga bars ay mabigat, kailangan mo na yung tagabuhat. Ina. Dito parang sinasabi ni Sak Maestro na pag yung bars ay mabigat, kailangan mo na ng tagabuhat. Parang sinasabi niya rito na kailangan mo na ng katulong. Pag malakas, hindi natin alam kung sinasabi niya na kapag malakas na yung bars, sa akin na manggagaling o ako na yung bubuhat o ako na yung gagawa ng malalakas na bars. Parang inaano rito ni Sak Maestro na pinapalabas niya rito na ako yung ghostwriter mo na kailangan mo o ako yung nagsusulat sa'yo. Nakina. Pahapyaw lang pero yun yung pinakalaman nun. Yung pala'y sumbat mo yung nakakaburat para ang bilat ng burikat o ikay sikat pero mas pusi ka pa sa pusi ng pusikat. Magaling daw siya magbalik pero ito ang prinsipe ng sibat. Dahil pag mga fans na yung kachat, wala siyang pang-reply o pang-rebat. Kaya sa lahat ng fans ni Sinyo, alam kong napansin nyo na pag mga mensahe nyo sa FB, nireplyan nyo lang ng Sinyo. Pinatawa ng kanyang salat, kinonsinti nito ang Sinyo. Kung gano'n pinapatay nyo lang tong local hip-hop Sinyo. Tanginang scheme yun. Alam ko na pansin nyo. Pag fan yung kachat, ang reply niya lagi Sinyo, pinapatay nyo lang yung Sinyo. Scheme ng Sin. Galing. Scheme ng Sinyo. Senyorita ng Pampanga, palaging sitting pretty. Walang hinaharap dahil walang sikap. Meron lang fake titty. Kahit sa hometown mo pa mismo. Walang hinaharap kasi walang sikap. Meron lang fake titty. Sikap. Sipag. Tsaka yung sikap, yung bra ng babae. Yun yung pinaka double meaning nun. Sikap, tsaka yung sipag. Kaya walang hinaharap. Meron lang fake titty. Suso. Faking suso. Mas senyorito pa si Tipsy. So in English, it means Pampanga was never since city. Pampanga's best, hindi man lamang pampagana sa paghanda. Isip batang nakalimot na kailangang magtanda.
Laman lupang walang bunga pagkat matamlay at nalagta. Walang laman ang bagong tubo kapag ikaw ang pataba. Kala mo puso ko'y napataba? Puta, asa ka pa. Sumipsip ka lang sa guro, ngayon mapapasak ka. Nakaani ka ng respeto, pero sa tuwing napapasak ka, pero nagtanim ka pala ng galit, kaya napapasak ka. Ikay bagsak at Tang inang galing. Scheme ng ano? Scheme ng pasaka. Napapasaka. Napapasak ka. Puro rhyme scheme ginagawa ni Sak Maestro dito, pero yung may double meaning yung punchline. Nagtanim pala ng galit kaya nagpapasaka. Napapasaka. Galing. nalaman to ng iyong papa, saka ng iyong mama, kaya sigurado magkakapasa ka. Inakala mo sa maestro papasa ka, dapat ginaya mo na si Tipsy at papasa ka. Okay ng inang habang rhyme scheme. Magkakapasa ka, papasa ka, tsaka dapat ginaya mo na si Tipsy D, nagpapasa ka. Inang scheme yun. Ang haba. Solid yung punchline. Last, dahil nababasa na ang kasalukuyan mong galaw, paano makita ang kinabukasan kung wala kang matanaw? Me, I'm from Davao, but I made a vow to reach outside of Mindanao. I've seen the past, but in the future, walang puta, edi wow! Ang ina mo, sumakto pa yung sumakto pa sa rhyming yung puta edi wow sa sa slogan ni Sak Maestro kada matatapos yung round. Kung walang puta edi wow. Round 1, maganda yung round 1 ni Sinyo, pero parang kalahati lang yung nagustuhan ko nung pumasok na dun sa pagiging maestro, tas estudyante daw siya. Pero yung buong round 1 ni Sak Maestro, napaka-solid. Ang daming rhyme scheme, ang lalakas ng punchline, ang gaganda ng angulo. Kahit nung pahaging kay Tipsy D, tumatama pa rin kay Sinyo kahit may pahaging kay Tipsy D. Round 1, Sak Maestro. Huwag mong intindihin si Tipsy. Tayo'y nagbabattle, tol. Di naman na sa Reagan namatay si Taguro, gago, hindi sa energy ball. At wala daw Eddie Wow. Talagang Eddie Wow. Fuck Mindanao. Walang ibang uuwing talunan ngayon kundi ikaw, because tonight, lose be Mindanao. Hindi daw ako marunong magbalik. Bakit yung hari ba ng pagbabalik marunong magbalik? Bakit hanggang ngayon hindi pa siya bumabalik? Ang ina si Delo. Pinaringgan. Ganda rin ang punto na yun ni Sinyo. Bakit yung hari ng pagbabalik hanggang ngayon hindi pa rin nagbalik? Galing. Alam mo yon, yung topic tungkol sa pagbabalik, tapos sa hari ng pagbabalik, tas hindi pa rin nagbabalik. Alam mo yon, isang meaning, isang topic lang, pero ang daming laman nung rebat na yon ni Sinyo. Galing. At puro pataglish. Hindi mo ba kaya mag-English ng buo? Ano yan? Para pag nag-nosebleed, isang butas lang yung dudugo? Putang ina. Ganda nun. Gandang punchline nun. Hindi mo ba kaya mag-English ng buo? Ano yan, para pag nag-nosebleed, isang ilong lang, isang butas lang yung dudugo? Galing. Kay Sinyo ko lang din narinig yun, yung jokes na yun. Unique yun. Maganda talaga mga jokes ni Sinyo. Puro solid talaga. Ano na yun? Putang ina, 3 solid na rebat na yun. Yung Luz B Mindanao, yung sa hari ng pagbabalik na hindi pa nagbabalik, tsaka itong
Isang butas lang yung dudugo. Tangin na dito, parang pinatunayan ni Sinyo na magaling talaga siya mag-rebat. Dito sa round 2. Galing. Yo! Sabi niya, wala daw kwenta mga panggerang talata kung ang mga bala ay tumatama sa inosenteng mga bata. Tama. Pero ba't ikaw ang naging perpektong halimbawa? Halimbawa, hi Miko, Daddy loves you. Huwag ka nang malungkot. Dahil di siya makaiyot, inimbento niya yung jakulot. Putang ina, ito yung gustong-gusto ko. Ito yung gustong-gusto ko sa battle na to. Ito nang tinapik niya na yung ang walang kwenta daw ang mga talata kung sa ibang tao tumatama. Tapos putang ina, ang galing kasi nagawan, sinita ni Sinyo na mali, tama yon, pero mali yung, may mali dun si Sak. Sa pagkakasabi niya na yon, may mali siyang ginawa. Alam mo yon, putang ina, galing. Binigyan niya ng magandang halimbawa. Yung sinabi ni Sak Maestro na tama, binigyan niya ng magandang halimbawa. Tama, halimbawa. Putang ina, kumbaga yung sinasabi ni Sak Maestro, bumanda sa kanya dahil sa pagiging pilosopo ni Sinyo. Galing. Dapat steady lang daw, tapos siya lang yung kumakadyot. Kaya hi Miko, Daddy loves you. Huwag mo niyang kakalimutan. Mas mahangin ka pa sa puking umuutot pag nagkantutan. Tangina. Galing. Yung mga jokes, di ba? Putang ina, ang galing nung pagkakagawa. Ang galing din nung pagpili ng angulo. Tapos ang galing nung pagkaka-deliver. Daddy loves you. Huwag mo niyang kakalimutan. Mas maingay ka pa sa puking umuutot pag nagkakantutan. Putang ina, galing. Oh! Di ba lyrics mo yung mga yan? Eh paano kung si Miko bigla yung mapakinggan? Itanong sa'yo kung anong kahulugan. Anong may isip mong idahilan? Battle lang yan, nak, walang personalan. Anong klaseng kagaguhan yan? Meron ka pang nalalaman na Daddy loves you? Fuck you, paki-explain. Kung wala kang nakikitang mali sa'yo, may mali na sa'yo. Ayaw mong makita ng anak mo yung mali mo, anong gusto mong makita niya? Yan tama mo? Tama ba yon? Hindi sa lahat ng oras, Sak, laging tama ang pwede mong isolusyon. At kapag naging presidente na daw si Duterte, ubus na ang mga putapete. Ganon. Baka nakakalimutan mo, Sak, galit sa adik yon. Baka ikaw pa una ipapatay nun. Putay na. Nakakalimutan mo nga naman, galit sa adik yon. Baka ikaw pa una ipapatay nun. Ang inang napiling angulo ni Sinyo rito sa round 2, ang galing. Sobrang ganda. Alam mo yon yung simpleng angulo pero ang lakas ng mga binibitawan niyang jokes na akmang-akma dun sa ni Sak Maestro, sa personalidad niya tsaka dun sa mga verso niya na binitawan. Putang ina, ang galing ni Sinyo. Ito yung mga halimbawa ng hindi porket joker, puta, hindi kaya maging dominante sa battle. Ito yung mga joker na kayang-kayang mandomina ng mga technical. Ito yon, isa sa mga magagandang halimbawa. Kaya magbago ka na habang meron pang panahon, kapatid. Tigilan mo na yung pag-addict. Maawa ka naman kay Miko, yung dinedede, mikmik. Tangina, mikmik. Nakakaubo pa naman yun. Pag sinipsip, nakamakapit sa ganito yun, no? Nakakaubo yun. Bukan na yung mikmik na yun. Lintik! Mahal na mahal mo yung anak mo, di ba? Pag nadadamay sa battle, pinagtatanggol mo pa? Hindi mo siya kayang pagbuhatan ng kamay kahit mukhang palong-palo ka na. Ang inang galing na mga double meaning ni Sinyo rito. Husay.
Tangina, puro ano yun puro 2 lines yun Kada isang rhyme, putang ina, lakas ng punchline. Hindi mo siya kayang pagbuhatan ng kamay kahit mukhang palumpalo ka na. Galing! Pero, alam nyo ba, ang tunay na istorya sa likod ng Sinyo versus Sak Maestro? Una ko talagang hinamon si ikatlo. Pero tinapat ako dito kay pangalawa. Alam nyo ba kung bakit pangalawa to? Yung panga niya, pandalawang tao. Puta, pwedeng pangalso. Taob ang pangako sa pangamo. Pero sisiguraduhin ko sa inyong mapapangangato. Makikilala ka na ng lahat ng tao sa pangalang. Sa pangalang Sak Maestro. Kasi kahit di ko na ipagsigawan, alam na ng karamihan na ang pangapangamok. Ang pangapangamok. Puro kakapangahan, tol. May kamukha kang karton. Karton ng emperador. May kamukha kang karton. Karton ng emperador. Tanginang yun. Galing. Solid ng round 2 ni Sinyo mula dun sa rebat hanggang pumasok yung unang kalahati ng round 2 niya hanggang sa magtapos. Lahat ng punchline pasok, ang lalakas, solid. Tapos ang ganda ng mga napili niyang anggulo tungkol sa pagiging daddy ni Sak Maestro, dun sa mga ligaw na talata, pag sa ibang tao tumatama, sa pagiging sa baby ni Sak Maestro, sa pagiging addict, kay Duterte, lahat. Buong round 2 ni Sinyo sobrang solid. Galing, pagkakali round 2 ni Sak Maestro. Gusto nyo makarinig ng malakas na ribat? Yeah! Ribat! Idol niya sa Mindanao, yung grupong No Pets Allowed. Sila yung dopest in town, sobrang flawless ng sound. Kaya pumunta siya sa kanilang gig, pero wala si Joseph sa crowd. Hindi siya pinapasok kasi nga, no pets allowed. Animal na Batista, huwag ka masyadong proud. Di ang muscles mo'y i-flex. Di ba itagong ikay macho dahil mukha mo'y puro pecs? Okay, mataas yung confidence, baka masyado itong matense, tapos mas magna sa pagrampa niya dun sa fashion show ng bench. O supermodel ka na scene. Kita ko sa cover ng magazine. Alam niyo saan ito nag-gym? Sa San Juan Gym. Pagkatapos niya mag-weights, yung brief niya tatanggalin. Tapos pag-jajakulan niya, sarili niyang puwet sa salamin. Putangin, galing. Dito parang binabani Sak Maestro si Sinyo doon sa laro niya. Tinatry ni Sak Maestro ditong sumabay sa jokes. Ganda nun punchline na yun. Judge ako namin sariling pet mo sa salamin. Tangina, galing. Malaki pa ako, ikaw ang haba ng iyong chin. Pwede pambutas ng Krispy Kreme. Kahit di ka na yumuko, yung kumot kaya mong tupiin. Ikaw ang undisputed champion ng Hungry Games sa Philippines. At pag ito nagsuot, nagmukhang palda yung skinny jeans. Tingnan mo naman yung binte. Alam niyo na yung binte? Yung binabayad sa Skyway, yung binte. Pero tingnan mo na yung binte. Di yan naiipit pag nagtinikling. Binansagan tong Lord of the Rings kasi hula hoop nila yung singsing. Pag naglaro ng taguan, hindi na kailangan ng pader ba o dingding.
Kaya kasi ang katawan mo ay pwedeng itago sa likod ng walis tingting. At alam ko na yung baho mo, Sin. Yung sabon kasi huwag mong tipirin. Kung mukhang roll-on si G-Spot, kailangan mo ng Mr. Clean. Maligo ka kaya ng isang balde ng Listerine. Kasi yung kilikili mo mas mabaho pa sa morning breath ni Philip Ching. Philip Ching, amoy April boy kasi di ko kayang langhapin. Ang inang ganda na sundot na yun. Amoy April boy kasi hindi ko kayang langhapin. Puro jokes binabanata ni ano rito. Ang galing nun. Hula hoop. Binansagang Lord of the Ring kasi hula hoop niya yung sing-sing. Galing. Galing din. Yung mga jokes ni Sak Maestro dito, pasok din. Kahit yung ilong ko ay barado, pwede ka nang gumawa ng beat sa lakas na yung pupupaw. Sobrang tapang nanununtok, amoy itlog ba na bulok, huwag ka sa Davao mag-New Year kasi doon bawal magpaputok. Kaya Jimmy, bumalik ka na sa iyong bundok. Tapusin mo yung evolusyon. Kung laging saging yung kinakain, at least gawin mo na lang turon. Kasi Timon, para nasagasaan ng pison ng iyong puson. Gago sa sobra mong payat, pati brief mo, may sinturon. Sobra mong payat, pati brief mo na. Ano may tsura ng brief mo na may sinturon? May pag-sex ka na, no? Nagubad ka na ng pantalon. Tanggal sinturon, subad pantalon. So, makikita ka ng kasex mo, no? Ala! Ang dami mo sinturon. Patay na, pati brief mo may sinturon, no? Di, maluwag kasi itong brief ko eh. Ang payat ko kasi. Gago ang puta. Payat din ako. Kala niyo sino mataba, ano? Dapat nasa quarantine to ngayon. Dapat nandito sa San Juan. Utay na, di ba yung origin doon ng virus is sa'yo natagpuan? Baka di nyo lang alam, may lahi itong orangutan. Yung bayag niya pulang-pula at mabuhok, rambutan. At nagiging durian kapag tag-ulan. Pero... Tangina! Galing! Bumaba rin sa jokes talaga si Sak Maestro. Galing nung pagkakano, may lahi tong orangutan. Yung bayag niya pulang-pula, tas mabuhok, rambutan. Tas nagiging durian pag tag-ulan. Tangina, pati yung mga rhyming, ang galing. Advanced rebuttal. Nagiging durian kapag tag-ulan. Tag-ulan. Lahat, nawala tuloy ako. Nagiging durian kapag tag-ulan, pero walang bisa yung Ebola. Patay si Kiko Maching kay Kiko Magalona. Para niyong tinapat si Leia kay Asyong Salonga. Sa bugtong bambu, manyalak sa aking bambu de pistola. Oh. Mga music artist na pare-parehas ng apelyido pero magkakaiba ng pangalan. Alam mo yon, yung first name kasi ni Leia Salonga rin, tas Asyong daw si Sak Maestro, Asyong Salonga. Tapos yung Bambu Manyalak, tas Bambu de Pistola. Alam ko yung Bambu de Pistola yung ewan ko kung ano yon, kung rap artist o music artist yun sa Bisaya. Pero ang galing nun. Sa bugtong bambu nyo, Bambu Manyalak, ano? Basta yun. Basta yun na yun. Kay Bambu de Pistola. Galing. Kaya lang ako magsulat ng mga obra. Hindi ko kailangan pa ng papuri. Pero pag ako na nag-spit, nakikinig sila na mabuti. Oh, alam ko yun, nasasabik kayo kapag nag-spit ako ng multi. Inaabangan to ng lahat na parang pagbalik ni Looney. Kaya kahit kung hindi ko na seryosohin ang pagkatahan ng bawat titik, lahat ng tao ang napapaisip, pero yung unggoy lang ang tahimik. Kung hindi nyo trip style ko, hindi nyo trip yung style ko, hindi ko kailangan magpumilit. Pero alam nyo, kapag Sak Maestro ay talaga sulit ang inyong ticket. Tangina, yung Sak Maestro na to talagang preparadong Sak Maestro. Di pa siya nagpapabaya rito sa mga laro niya. Sulit talaga ticket sa mga ni Sak Maestro dati.
Nung hindi pa siya, siguro hindi pa siya masyadong problemado o wala pa siya masyadong iniisip. Hindi natin may tatanggi yun, sulit yung ticket pag may battle si Zack Maestro. Kaya kahit sabi mong ang dami niyang battle na nagcho-choke siya, pag bumawi si Zack Maestro, alam mo yung puta, sulit na sulit yung ticket. Round 2, pumasok si Zack Maestro sa mundo ni Sinyo, nag-jokes din siya. Pero para sa akin, mas maganda yung mga napiling angulo ni Sinyo sa round 2. Yun doon pa lang sa rebat, yung mga hindi nagbalik, yung hari ng pagbabalik. At yun doon sa nagtataglish ka, isang butas lang yung dudugo. Yung sa pagiging daddy, yung sa ligaw na bara. Yung sa pagiging addict kay Digong. Basta sobrang ganda ng mga anggulong napili ni Sinyo sa round 2 at lahat yun may solid na punchline. Yung kay Zack Maestro kasi malalakas din yung punchline ni Zack Maestro, pero kasi halos umikot lang siya dun sa yung pagiging payat, ano pa ba, yung pagiging payat, yung basta halos puro jokes din kasi yung binitawan ni parang parehas sila nag-jokes, pero mas malalakas nga lang yung jokes na binitawan ni Sinyo rito sa round 2. Alam mo yun, parehas silang nang ginamit na armas sa round 2, pero mas malakas yung gamit ni Sinyo rito sa round 2. Bigay ko tong round 2 kay Sinyo. Pakinggan natin round 3. Tinigil ko na yung pagjajakol, punyeta. Kasi nung huli akong tumingin sa salamin, mukha mo na yung nakita. Pero Idol, ba't mo ba tinanggap tong laban na to? Ano ba akala mo, break mo to? Gago, ito na ang preno sa karir mo. Ang pagsakay mo sa jokes ko, biyahing langit. Pang-student lang yang lisensya mo, professional ang aking gamit. Hindi to ordinary, pang-victory ang bawat line, talagang bawal ang sumabit. Ako ay aabanti lang at bawal ang sumingit. Kaya wag kang paharang-harang, siguradong patay kapag nahagip. Ako'y dire-diretso lang at di mo na kayang mapabalik. Aatrasan lang kita sa kung aking gamit ay Philippine Rabbit. At talagang good shit, taing mabait. Pero bad trip yung pag-i-English mo. Nakakalalaki ka na. Just say it if you want to battle with me on the English conference, man, nigga. I'm serious, bitch. I'm not kidding, man, nigga. Let's get it on, bring it on, man, nigga. So what? Let's get on, man, Nigma. Galing. Can kill this nigga. What do you think, nigga? It's not fair? Then I don't care. Even the Care Bears don't care. Mother, father, you're getting to my nerves. But let's go back into my verse. Yes, I do respect you a lot, Zack Maestro. Totoo. Kasi naniniwala ako na baliwala ang pagiging edukado kung wala ka namang respeto sa kapwa mo. Di ba sabi mo sa laban yun ni Zero, nabigyan ka ng respeto, kundi tatay ka sa mukha niya at sa bunganga pa nakasentro? You want this respect, fool? Pues putang ina mo po! Tanda ng paggalang ko sa'yo, ito ang 21 gunshot salute ko, sige, saluhin mo! Bara kayo ng bara, pero sa totoo lang, ang kukorni ninyo, mga nagpipilit mag-bars, mas nakakatawa pa kayo sa pagpapatawa ko. Ayaw nyo sa jokes ko? Pues ayaw ko rin sa bars nyo. Pero jokes over bars baka mo? I got bars over my jokes, mga bobo. Magiging bars lang ba ang tawag sa line pag ang banat seryoso? So, tagilid na pala ako. Kung ang mga hurado sa jokes walang hilig. Sana pala, Sir Arik, sinabi mo na lang agad kung sino magja-judge para ibanat ko na lang yung gusto nilang marinig.
Gandang punto nun. Magandang ano yun, magandang magandang pambalanse yun sa mga judges para alam mo yun, maano rin sila na yung pinaglalaban kasi rito ni Sinyo na parang hindi porket Joker wala nang palag sa technical, hindi porket hindi siya ganun parang ang inaano rito ni Sinyo, parehas lang tayong may kayang gawin, may kaya kang hindi ko kayang gawin, may kaya akong hindi mo kayang gawin. Alam mo, pagalingan na lang tayo ng palakasan na lang tayo ng bit-bit o palinisan ng performance, pagalingan ng angulo. Basta overall, magpagalingan na lang tayo, parehas lang yan, jokes o bars. Magaling ka nga mag-bars, di mo na mamadala ng maayos. Di ba? O magaling ka nga mag-jokes, di mo rin mamadala ng maayos. Parang kailangan kung ano yung dala mong armas, dapat kaya mo siyang dalhin ng maayos. Yun yung inaano rito ni Sinyo. Walang malakas, parehas lang. Galing nun. Pero, sige, sa'yo na yung boto ng hurado. Di naman ako lumalaban para sa mga yan. Ako'y bumabattle para sa mga tao. Hindi ko babaguhin ang style ko para lamang lumaki ang tsansang manalo. Hindi ko pagpapalit ang respeto at suporta nila para sa 5 boto. Kasi kahit ako pa ay matalo, hindi ako umuuwing malumbay. Yung mabigyan ko na magandang battle yung mga manonood, para sa akin, yun ang tunay na tagumpay. Malakas yung round 3 ni Sinyo, parang inano niya rito na yung style niya hindi porket Joker ako, ganun lang kahina yung tingin niyo o ano. Maganda tong pinunto niya nung round 3. Ayaw niya sa jokes ko, ayaw ko din sa bars niyo. Ganda nung naging topic niya rito. Tapos yun nga, hindi raw siya manalo. Kasi minsan kasi ganun siya alam mo, may ganun kasi tulad nung sinabi ko dati. Merong dalawang artist sa flip top na meron isa na gusto talagang manalo, kaya gusto niyang pukpukin yung kalaban. Kumbaga yung pinaka target niya is matalo tong kalaban. Meron namang battler na walang paki dun sa boto ng judges sa magiging resulta. Gusto niya makapag-perform ng masaya siya, ng hindi lang para sa panalo kundi para sa mga nanonood. Dalawang uri yan ng MC. Merong isa na talagang pambattle na pampukpukan, at meron namang gusto lang bumatel ng masaya, gusto lang mag-entertain. Kaya ikaw na lang mamimili kung ano yung papanigan mo, pero pwede mong pagsabayin yun. Pwede kang bumatel na pupukpukin mo yung kalaban mo habang masaya sila na nanonood, masaya yung mga tao. Parang ganun siya meron dalawang uri ng MC sa battle rap. Pakiramdam ko si Sinyo ganun kaya niyang pagsabayin yun, kaya niyang manalo sa kalaban na pinupukpok yung kalaban habang masaya yung mga nanonood. Pakiramdam ko ganun si Sinyo. Pakinggan natin round 3 ni Sak Maestro. Okay, yun ang tunay na tagumpay. Pero yung pagkamaestro ko, professional yun yung lisensya. Pagkamaestro ko, huwag mo lagyan ng mali siya. Gusto mong kalaban yung tunay na guro, i-battle mo si Little Sisa. Kaya mahina. Utak mo ay mas mahina pa sa traffic na Manila. Oh, sorry. Di ka gagaling kahit pumila sa butika dahil bibigay ko sa yung sakit ay ang gamot sa masukista. Oh, sabihin natin kanya mga rima, may quantity at quality. Sabihin natin kaya mga rima, may quantity at quality. Mga suntok ay malamanipi, kaso kasing pangit din ni Mami D. O, kinakain mo yung mga kalaban. Pero kung hindi sa Battle League yung policy, imposible na matalo mo si Andy G sa Jollibee. Pero seryoso lang usapan. Real talk muna tayo.
Real talk muna, wala munang angle-angle. Gusto ko pag-usapan ng mga hassle na pinagdadaanan ngayon ni Hansel. Kung marami ang problemang hindi ma-handle. Ako'y depressed sa sobrang struggle. Putang ina, gusto ko lang magpakatotoo dahil ito na ang huli kong battle. Kaya, ika-cancel ko. Ito pala yung unang last. Unang last. Ito pala yung unang last ni Kuya Hansel. Unang ano niya to, unang last battle. Kasi marami pang sumunod na last battle to eh. Ang lupit mo, Kuya Hansel. Love you. Muna tong Royal Rumble, pare ibang verso ang aking hinabol. Kung corny man o disappointing, kayo nang bahala sa paghatol. Pag ko patitirahin tong si Sinyo, kung isa to sa good example, ng mga MCs na may talino, may respeto at sobrang humble. Diba? Oh, balik ko sa'yo lahat. Oh, sa totoong buhay naman ako nagsastumble. O sabi mo, wag akong tularan. Pero, pagod na ako makipagpayabangan at pangaralan ng aking kalaban. Hindi to pagmamalimos para kaawaan kahit di ako bayaran. Dahil karangalan na nasa ahon file na masama ang aking pangalan. Oh, wala akong mahinang nakalaban. Sila yung mga the best of the best. Puta, huling battle ko pa nga sa Manila, napa A to Z pa ako na English. Pero kung nagtataka kayo, kung ba't yung letrang G lang yung inalis, baliktarin nyo yung sinyo ko agasan at malaman na sa G ako'y ines. Sinyo agasan na sa G ako. Hindi ako galit sa mga gangster kung hindi sa mga hindi naaagets na kung makalait, puta, puro galit lang yun i-express. O, mahal ko itong pagbabattle, pero paminsan, di ba, nakaka-stress? Kaya we battle just for fun at hindi para magpa-impress. Ako, sa akin lang, personal kong interest, hindi para magmayabang at mag-api. Pero huwag nyo maliitin ang aming pagrarap dahil pwede namin itong ipagmalaki. Akala nyo lang siguro ginagawa namin ay madali. Hindi to, wala to shortcut at hindi to racing na dapat kang magmadali. Dahil hindi naman kami nagpapakitang gilas, di ba? Sadyang ang dila namin ay matikas. Pero ginagawa namin sa battle ay mas mahirap pa sa Pilipinas. Mas mahirap pa sa calculus. Kaya konti lang yung makasakay. Kasi yung difficulty level ay mas hard pa sa Tanduay. Oh, nautal mat sumasabay. Kasi pabago-bago ako ng plano, puta. Mag-freestyle sana ako dito, kaso baka marami yung magreklamo. Kakahiya naman kay Boss Arik. Siyang gumasos sa aking pagdayo. Siyang gumasos sa aking pagdayo kasi sinulat ko itong lahat sa aeroplano at ako'y nag-ensayo kahit papano. Puta, hindi naman importante yung matalo. Hindi na, wala pa kaya ako matalo. Di importante ang manalo. Basta mapasaya lang mga tao, yan ang pamaskong aming regalo. Marami pa kaming inasikaso gaya ng pamilya at sa trabaho. Di rin ako bilib sa SAC Maestro kaya ako'y nagpapaka-Hansel Cabo. Pagod na din ako magpaka-edukado, magmagaling at magpasikat. Gusto ko lang ibahagi ang aking puso. Dahil ito ang aking agimat. Magpasalamat sa aking mga kaibigan at kaakibat gaya nila Makti at nila G-Spot, kay Cool Kid at kay Sir Arik na naging naging sandalan kong balikat. Dahil alam niyo ang pag-rap ay mahirap. Pero nagpapasalamat ako sa Flip Top at sa inyong lahat na pumunta para lang kami ay mahagilap. Kayo ang dahilan kung ba't kami ni Sinyo ay nagsumikap. Kaya much love at mabuhay ang Filipino hip-hop. Flip Top! Round 3. Hindi na kasi para kay Sinyo yung ginawa ni SAC Maestro. Kaya para sa akin, round 3 kay Sinyo. Kasi si Sinyo kahit may paliwanag siya na hindi importante yung panalo, may direkta pa rin siyang patama kay SAC Maestro. Pero kasi SAC Maestro pinuri niya na rito si Sinyo eh. Pero sobrang solid all 3 rounds, parehas all 3 rounds nilang dalawa, sobrang solid. Sobrang sulit ng ticket, sobrang ganda nung battle na to. At sa sobrang lupit, tangina, magpo-promote ako ng sugal. Tangina, eto na, di ba? Sinasabi ko sa inyo. Syempre, tapos na yung review natin. Eto naman ang ano natin. Naiinis ako sa mga ano na to eh, sa mga vlogger na to eh. Alam nyo kayo tol, huwag kayo magpo-promote ng sugal. Itong mga vlogger na to, huwag kayo magpo-promote ng sugal tol, ha?
Kasi masama yan. Kaya kung ako sa inyo, pag magpo-promote kayo ng sugal, RG Win 777. Ha? Kung gusto nyo maglaro, ang inang yan, RG Win 77. Kasi yung pag-cash out doon, legit, mabilis, di ba? Mabilis ka makakapag-cash out. Magpo-promote kayo ng sugal, tas hindi RG Win 777. Pangit yun, tol. Sablay kayo, mga vlogger kayo. Dapat, RG Win 777. Lalagay ko yung link sa comment section kung gusto nyo maglaro. Ha? Talagang matapang kayo. Ganun lang yun. Mga pare ko, maraming salamat. Alam nyo na. Hanggang sa muli. Peace out.